iniisip ng narcissistic mong magulang na pag-aari nila ang buhay mo. Okay? So kung kayo ay mayroong narcissistic na magulang, this content is for you. Sobrang daming nag-request nito, babanatan na natin. Magdi-deep analysis tayo rito, okay? Medyo matagal-tagal ito ha. Pagtsatsagaan ninyo na panoorin. Pero ito naman ay sulit na sulit. Okay. So when we say pag-aari, no? Ang ibig sabihin nun, iniisip ng magulang mo na ikaw ay parte ng kanyang katawan. Para bang ang datingan nito is, ang sabi nga ng mga psychologist dito ikaw daw ay extension ng sarili ng nanay mo na narcissist or ng tatay mo na narcissist. Extension ka. So, ibig sabihin, ikaw ay reflection. Ikaw ay salamin ng kanyang tagumpay o pagkabigo. Kaya nga, di ba ga, kapag ka ang magulang ay hindi nagtagumpay sa buhay o kaya ay hindi naging doktor, frustrated siya na maging doktor, hindi siya naging doktor o kaya ay frustrated siya, gusto niya maging lawyer, hindi siya naging lawyer o hindi siya naging engineer. Ang padadalihin o ang patitirahin ng karir na yon ay ikaw. Ikaw ang magtutuloy sa kanyang hindi na ituloy na pangarap. So, ikaw ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Iyon ang iyong magiging ika nga ay goal sa buhay, hindi para sa sarili mo. Ikaw ay kanyang ikukondisyon. Okay, ima-mind conditioning kanya. Kukonditioning kanya na sumunod at tuparin ang kanyang mga kagustuhan. Kung hindi, malilintikan ka. Yun ang ibig sabihin natin, no? Ng extension ka ng sarili ng iyong magulang. So ikaw ay extension na magbibigay ng tagumpay at ikaw rin ang magbibigay ng kabiguan sa kanya. Yun ang kanyang feeling. Kaya nga pag ikaw ay nabibigo, galit na galit sa iyo. Imbis na ikaw ay tulungan, ikaw ay payuhan, ay galit na galit sa iyo kasi ibig sabihin ikaw ay binigo mo. Ikaw binigo mo ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kaligayahan, ang kanyang ika nga ay yung satisfaction niya, yung gusto niyang mangyari, binigo mo, hindi mo tinupad. Kaya dito, talagang ikaw ay magsasuffer. Kasi ipiplease mo na ipiplease ang magulang mo from day one. From ikaw ay nagkaisip o ikaw ay namulat, ay gayon ang iyong nang gagawin sa buhay. Kukonditioning ka ng ganon. So ang mga batang lumaki, no, sa narcissistic parents ay nahihirapang magpakatotoo. Hindi ka makapaglabas ng iyong damdamin ng kagustuhan mo, pigil na pigil. Yung mga wants mo, yung mga needs mo, mga dreams and aspirations in life, hindi mo mailabas Kaya hindi ka makabuo ng pagkatao na gusto mo. So nahihirapan kang magpakatotoo dahil natatakot ka You are trained, no, na sumunod, na gawin ang gusto ng magulang mo, hindi para sa sarili mo. Hindi ka makabuo ng para sa sarili mo, ng kagusto mo. So meron ka ngayong struggle, no? May struggle ka, no? May struggle sila, yung mga kagaya ninyo, no? Kayo, may struggle kayo na alamin kung sino talaga kayo. Dito pumapasok yung nagiging narcissist din, yung isang bata, at saka yung bata pwedeng magkameron ng borderline personality disorder. Ako na may connection ang narcissistic parents at saka ang borderline personality disorder na na-acquire ng bata. Okay? So meron may connection yun doon No, bakit meron identity crisis? Kaya yung batang yon ay naging narcissist or nagkameron ng borderline personality disorder or whatever etc. Kasi palagi silang sunod na sunod dun sa magulang. No, na modified na yung utak ng bata, na modified na yung kanyang mind. Kasi ginawa ngang extension ng kanilang magulang So yun ang nangyari So yun. Ngayon, ganito, no, kapag may gusto sila sa buhay, biglang naiisip ng bata
o ng mo, kung ikaw ay lumaki sa narcissistic na magulang, lagi mo sila naiisip eh. Halimbawa, gusto mong maging engineer. Ang gusto ng nanay mo o tatay mo, kung sino man ang narcissist doon, ay ikaw ay magdoktor. Eh ngayon, gigil kang mag-engineer. Hindi mo ngayon magawa. Kasi nga, naiisip mo yung magulang mo, madidisappoint sila eh. So, anong gagawin mo? Pipilitin mo ngayong magdoktor hanggang magkanda leche-leche na yung mga subjects mo tapos mumurahin ka, pagagalitan ka. Bobo! Bobo ka! Okay? Anatomy lang, hindi mo pa maipasa. Mga ganyan. So, mga ganon. Biology, yung mga subjects mo, kung ano mga subjects ng sa medicine, hindi mo maipasa, bobobohin ka, sabi, tanga ka. Okay, let's go to another one. So, bakit nangyayari itong mga pangyayari ito? Kasi nga, nasanay kasi ang anak ng narcissist na sunod-sunuran. No? So, ito identified natin sa career. Yun yung binabanggit ko kanina. Ito, malupit. Relationship. Pati relasyon, pinakikialaman ng narcissist na magulang. Kung sino ang jojowain mo, sino ang aasawahin mo. Dito na pumapasok yung mga arranged marriage. Yung, ang gusto ko mapangasawa mo, yung anak ni Mayor. Ha? Pagka hindi mo napangasawa yung anak ni Mayor, malilintikan ka sa akin. Ialay mo ang iyong puri. No? Akitin mo yung anak ni Mayor. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Maghubad ka kung kinakailangan sa harap ng anak ni Mayor para magustuhan ka. Magpa-sexy ka, ganyan ka, akitin mo, mga ganon. You see, that's it, pansit. Kasi nga, pati nga relasyon pinakikialaman. Kaya pag nag-uwi ka dito nang hindi nila type, lalaitin yan, kahit kasal na kayo, sisiraan yan. Kaya wala kang matinong relationship. Kawawa pati yung mapapangasawa mo. No, patay ka dyan. Pagka nakapangasawa ka ng matino, na maayos, mababalasa ang utak mo, sisira ang mental health ng mapapangasawa mo. Kasi aatakihin niya ng nanay mo eh. Kasi mamas boy ka. Magiging mamas boy ang datingan mo. So, ganun ang mangyayari dyan, okay? Kaya yung mga mamas boy na yan, product yan ng mga narcissistic mother, okay? Kasi nga, tinirain sila na sumunod, pati relasyon, pinakikialaman, etc. etc. Pati habis mo ito. Pati habis. Hindi ko na ma-identify, sobrang dami no? Sobrang dami ko, i-analyze natin, haba. Ito, haba na nga ng content natin, okay, etc. Okay, so, walang freedom ang mga anak ng narcissist sa kanilang kagustuhan. Okay? Paparusahan ka kapag hindi ka sumunod. So, anong gagawin sa'yo? Ikukumpara sa iyong mga kapatid, hanggang mag-away kayo ng kapatid mo, magpapaligsahan kayo, kaya may mga magkakapatid na magkakaaway eh. Ito'y dahil sa balasubas na narcissistic na magulang. So, o kaya kung ikay solong anak, ikukumpara ka doon sa anak ng kapitbahay. Sasabihin bakit yung anak ni Aling Josie, no, summa cum laude. Ikaw, bobo, tatanga-tanga ka kasi. Mas magaling yun sa'yo, wala kang kwenta-kwentang bata, mga ganon. Wala kang kwenta-kwentang anak, ganon. Walang utang na loob, sasabihin sa'yo, ito pa yung sasabihin, wala kang utang na loob, pinalaki kita, pinalamo kita, pinaaral kita, iniiri kita, inianak kita, dinala kita ng 9 months sa sinapupunan ko, tapos ganyan ang gagawin mo. Kapag tatay naman, sasabihin, pinakain ka, binuhay ka, etc. etc. Nagtrabaho siya sa abroad para mabuhay ka, ganon. Susumbatan ka ng susumbatan. Uso yan. Another one, sisiraan ka kapag hindi ka sumunod sa kapitbahay. Sabihin niya, yung anak ko niya, wala kang kwenta-kwentang anak yan. Balasubas yan, madamot yan. Ganun ang mangyayari doon. So ngayon, ano ang gagawin mo? Mag-set ka ng boundaries, mga rules mo. Okay? Kasi wala na tayong magagawa. Pinanganak ka na dyan sa ganyang environment eh. So dapat meron kang rules. Yung privacy, kailangan may privacy ka dyan. Privacy. Tsaka yung mga gusto mo sa relasyon mo at marriage, sabihin mo, gusto kong tumira sa kabilang probinsya. Halimbawa, ang magulang mo ay taga Laguna, gusto ninyo magkabahay sa Batangas at gusto ninyong magpatayo ng bahay doon, dapat masusunod yun. Kailangan hindi magulang mo masusunod, kayong mag-asawa masusunod, magdi-decide kayo para sa inyong future, para sa inyong mga anak. Yun ang ibig ko sabihin dito. Another one, yung career mo, kung ikaw ay nag-aaral pa, kung anong gusto mo, yun ang sundin mo. Ipaliwanag mo. Kasi hindi ka rin magiging successful kapag hindi mo gusto yung iyong ginagawa, no? Mapoprostrate ka lang in life, no? Another one, finances. Kailangan ay hindi pinakikialaman ng magulang mo ang finances mo. Dapat ikaw ay may sariling kaperahan, lalo na kung may asawa ka na. No, huwag kang pakinig ng pakinig sa magulang mo. Kailangan may sarili kang desisyon, matanda ka na, at meron kang asawa na pwede mong konsultahin, etc. etc. Okay? Okay tayo doon. Okay. Another one, assets. Yung mga assets ninyo, kailangan may boundaries kayong sineset. Hindi po pwede pag sinabi ng nanay mo, ibenta mo yan, at ganto ganyan wag. Kailangan ikaw ang magdidesisyon, ikaw malaki na, ikaw ay matanda na, no? Bulbuling ka na, ika nga, huwag ka nang
Huwag ka nang magre-rely sa narcissistic mong magulang. Okay. Etc. Ito, etc. etc. Ano pala nilagay ko dito, ano? Okay, so yon. Ito, here's the catch. Magagalit ang magulang mo at magpapabiktim. Be prepared. No? Maging prepare kayo na ganito ang gagawin sa inyo ng magulang niyo. But be firm. Kailangan assertive ka na. Ito ang boundaries na sinit ko. Aba, hindi pwede hindi masusunod yan. Matanda na ako eh. Alright. Okay, so medyo mahaba na yung content. So see you in my next vlog. Bye for now.